Magandang araw po mga kabarangay. Welcome po sa ating weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat po tayo ay maayos ang kalagayan. No? Sana okay naman po tayong lahat. Siyempre, nitong nakaraan, sana maayos din ang ating pagdiriwang ng Independence Day. No? Alam ko, holiday ito. No? Sana nakapagpahinga kayo, nakapagbakasyon, kahit papaano. Siyempre kami, ang inyong lingkod, kasama ang ating Barangay Council, no? Ipinagdiwang natin ang Araw ng Kalayaan, no? Kasama ang Pasig City Local Government na ginanap po sa Plaza Rizal. Siyempre, the Pasig City LGU was led by our Mayor, Mayor Vico Soto, at iba pang mga kinatawan ng ating lokal na pamahalaan. Siyempre, no, samantalahin ko na rin ang pagkakataon para magpasalamat sa ating mga kabarangay sa inyong pakikiisa sa ating successful na pagdiriwang ng ating fiesta, ang Kapistahan ni San Antonio de Padua last June 13, no? At again, no, we're very thankful na iraos natin ng Barangay Council sa pakikipagtulungan ng SK Council ang iba't ibang mga activities natin bilang pagdiriwang ng ating fiesta dito sa Barangay San Antonio. So again, maraming salamat sa inyong lahat sa inyong patuloy na suporta sa ating barangay. So ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So syempre, damang-dama na po natin dito sa Barangay San Antonio ang Balik Eskwela Feels, no? So sa katunayan, nandirito po tayo ngayon sa ating BSA Child Development Center, no? So kung makikita nyo, no? At ongoing ang ating preparations, no? In full swing na ang ating preparations para sa darating na pasukan ng ating BSA Child Development Center sa darating po na June 23, no? So of course, bukod sa ating pagre-refurbish ng ating facilities dito sa ating CDC, no? Kasama na rin diyan nagkaroon tayo ng parents orientation, no? Halos napuno ang isang classroom natin, no? Dahil sa very good attendance ng ating mga parents, no, ng ating mga incoming students, no, ng ating Child Development Center. In fact, nakakatuwa, marami sa kanila yung parents ng mga new students, no? So talagang at least nakita natin ang kanilang interest at the same time yung support para sa kanilang mga anak. Siyempre, bukod dyan sa orientation, sinabay na rin natin ang pag-turnover ng mga school supplies, no, na handog ng ating barangay para sa ating mga incoming students sa ating BSA CDC. Of course, this week ay gaganapin din ang Bayanihang Bulilit, our very own version ng Brigada Eskwela dito po sa ating Child Development Center. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating Committee on Education, of course, led by Kagawad Pauline Blando, of course, sa mga teachers and staff sa ating workforce dito sa ating barangay. And of course, no, we wish everyone all the best sa ating darating na panibagong school year sa ating Child Development Center. And of course, no, ang buwan ng June ay talagang siksik na siksik sa mga activities, no? Nabanggit ko kanina ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, gayon din ang ating piyesta dito sa Barangay San Antonio. Pero bukod dyan, no, pinagdiriwang din natin sa buwan ng Hunyo ang Father's Day at gayon din ang Pride Month. So minarapat po natin, syempre, para mabigyan naman ng pagpapahalaga ang ating mga tatay at gayon din ang ating mga membro ng LGBTQ+ community. Nagsagawa tayo ng isang Pamper and Wellness Day, no, para sa kanila na kung saan meron tayong free haircut, free massage, free mani-pedi, and free dental services para sa kanila. So marami, no? Marami ang nakiisa, no? Although mas marami nung Mother's Day, no? Yung mga hinanda natin para sa mga kababaihan. Pero syempre, hindi pa rin nagpatinag ang mga boys at gayon din ang ating mga membro ng LGBTQ+ community at talagang nakiisa and inavail ang ating mga services na inihanda para sa kanila. So again, maraming salamat sa mga tatay and of course sa ating LGBTQ+ community sa inyong kooperasyon para sa ating naging Pamper and Wellness Day sa Barangay San Antonio. At syempre, no, bahagi na rin ng ating pagdiriwang ng Pride Month. Nagsagawa rin tayo ng isang HIV awareness and mental health talk, no, para sa ating mga LGBTQ+ community
members. And it was very well attended, no? Nakakatuwa. Kahit yung mga youth, no, ay talagang umattend, nag-participate sila sa isinagawa natin na workshop. And of course, ang aming pagpapasalamat sa Pasig City Health Department in collaboration with the Pasig City Gender and Development Office. No? Dahil sila po ang naging main collaborators natin sa isinagawa nating HIV awareness talk and sa ating mental health awareness talk para sa kanila. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating Pasig City LGU, of course, sa ating BSA GAD, led by Kagawad Pauline Blando. At syempre, pasok naman tayo sa aspeto ng nutrisyon at pangkalusugan. So, para sa kaalaman ninyong lahat, ang buwan ng July ay Nutrition Month. No? Kaya ngayon pa lang, no, a month before, ika nga, ay in full swing na tayo sa ating iba't ibang mga preparations sa pagdiriwang ng Nutrition Month. So, kasama na dyan, unang-una, ang ating paglulunsad ng ating pinakabagong livelihood program, no? Konektado sa ating mga activities na pang-nutrition. At ito ay tinatawag po nating BSA Baby Love. So, ang BSA Baby Love brand, no, includes different products, no, na kung saan ang mga mommies na participants ng ating nutrition program dito sa ating barangay ay magkaroon ng pagkakataon para sa kanilang pangkabuhayan. No? At through the Baby Love brand, no, BSA Baby Love brand, no, we will be offering different products tulad ng hand sanitizer, merong organic shampoo, meron ding insect repellents. No? So, yan yung mga initial lineup ng ating mga produkto and inaaral na rin namin paano pa natin may expand ito. No? Para yung livelihood aspect ng ating nutrition program ay mabigyan natin ng konting karagdagang sigla. No? So again, we're very excited. So again, ang panawagan po namin, paanyaya namin sa inyong lahat, no? Suportahan po natin ang BSA Baby Love brand at ganoon din, no, yung mga mommies na siyang ating mga main recipients ng programang ito. Sana mabigyan din po natin ng ating full support. At syempre, ang pinaka-flagship activity ng ating nutrition program, ang ating feeding program ay nagsimula na. This is a 90-day feeding program dito sa Barangay San Antonio. So kasama dito ang ating mga undernourished kids, no, na naging yung datos nito nakuha ng ating Operation Timbang. No? So talagang hindi naman to pinili lang na ikaw pwede ka na. May tinimbang ito, tiningnan, sinuri kung sino ang ating mga magiging official participants and recipients or beneficiaries ng ating feeding program. At syempre, yung mga lactating mommies, no? Kasama din po sa lactating and nagbubuntis pala, no? Kasama na rin sa ating feeding program. So, of course, regular pumupunta sila, no, dito sa ating barangay hall to avail of the hot meals na daily nating ipe-prepare para sa ating mga participants ng ating feeding program. Syempre, no, kasama na rin dyan ang ating dry rationing o yung pagbibigay, paghahandog ng ilang mga food products, no, na kanilang maiuwi, no, doon naman nila i-prepare nang sa ganon ay matiyak na yung wastong nutrisyon ay kanilang nakukuha sa kanilang kinakain. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating Committee on Health and Nutrition led by Kagawad Rachel Rustia at of course sa ating mga health center staff, no, na siyang nagtutulong-tulong para maisagawa natin ng maganda ang ating nutrition programs dito sa Barangay San Antonio. And ilang mga important announcements and reminders mga kabarangay. So, itong darating po na, itong Thursday, no, June 19, no, ito po yung ating second quarter ng nationwide simultaneous earthquake drill. No? So, parang kailan lang, no, yung first quarter NSCD na isinagawa natin sa barangay hall, no, na talagang nagpa-evacuate tayo, nag-incident command system tayo noon, no. But this time, no, we will just encourage everyone, no, even sa aming mga tanggapan na tayo mag-drop, cover and hold, no, i-practice po natin 'yan, no, lalong-lalo na dito mga nakaraang buwan, 'di ba? Nakakaranas tayo paunti-unti ng mga paglindol, no, minsan may malakas, minsan merong mahina. Pero dahil sa mga NSED o yung mga drills, no,
mahalaga na nagiging aware tayo, no, sa pagiging handa sa mga pagkakataon na mangyayari po ang mga ito. So syempre, bahagi na rin ng ating disaster preparedness sa Barangay San Antonio ang pagsasagawa natin ng sari-saring mga earthquake drills, no, fire and earthquake drills sa ating komunidad. No? We're very thankful na talagang ang ating mga stakeholders ay nagtitake din ng initiatives, no, para magsagawa ng kanilang mga drills sa kanilang mga gusali. So ilan sa ating mga stakeholders, no, nagpapasalamat ako, of course, ang Union Bank Plaza, ang Jollibee Center, ang Philippine Constructors Association, of course, ang Astoria Plaza, Anson's Building, ang Millenia Tower, no? At asahan niyo pa ho, no? Marami pa tayong mga fire drills na magaganap itong mga darating na araw, mga darating na weeks, no? Patuloy na po ang ating BDRRM team sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga stakeholders natin dito sa ating barangay para matiyak na maisagawa natin ng maayos ang mga drills sa inyong mga lugar. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating BDRRM team led by Kagawad Melvin Villaruz. And this coming Saturday po, June 21, no, gaganapin na po ang ating BSA Sining Galing program, ang ating monthly free art workshop na ginagawa po natin dito sa may Emerald Avenue. And this will be from 9 a.m. to 11 a.m. So, of course, ano ba ang theme natin para sa ating Sining Galing? Father's Day. So, ang ating very own artist na si Jocelyn Losaria ay may inihanda muli na mga arts and crafts para sa ating mga participants sa ating Sining Galing program. And magkakaroon din tayo ng short workshop pagdating sa first aid. No? So parang ginawa nating last month, no, na kung saan si Kagawad Melvin Villaruz ay nag-demo ng ilan sa mga gawain ba, no? Pagdating sa CPR, no? Pagdating sa first aid. So ngayon alam ko ang paksa niya ay pagdating sa pag-stop ng bleeding. Parang nabanggit na niya yun eh. Pero again, no, inaanyayahan po namin ng lahat, no, na makikisa po dito. Of course, this program will be led by no other than Kagawad Venus Laput, our committee co-chair on tourism, culture, and art. So talagang we do look forward sa ating Sining Galing program this coming Saturday. And of course, this is open to all, no, both residents and non-residents. Ika nga, just show up, no, join lamang kayo, no, sa ating Sining Galing program, and tinitiyak naman po namin na mag-e-enjoy naman po kayo. So magkita-kita po tayo this coming Saturday para sa ating BSA Sining Galing program. And of course, mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group, and please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga happening sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga barangay employees, the barangay council, the SK council, our social media team. Maraming salamat for helping our kabarangays, no, to be informed sa mga kaganapan dito sa ating komunidad. Of course, sa ating mga benefactors, mga donors, mga collaborators natin. Maraming salamat for all the support, no, at mga contributions po ninyo para sa ating komunidad. And last but not the least, sa ating mga minamahal na constituents, mga kabarangay natin, mga residents natin, mga netizens. No? Maraming salamat for your trust and confidence, no, para po sa Barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, let's continue to pray, no, ang ating pananampalataya, no, lalo po natin itong patatagin, no, at kung ano man ang krisis na ating pinagdaraanan, no, tiyak malalagpasan po natin sa pamamagitan po ng pagdarasal. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi, stay safe always, and may God bless us all. Thank you.